Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa North Luzon Expressway, Balintawak Toll Plaza. At as of 6:07 in the morning, makikita po natin ang sitwasyon, no? Maganda, maluwag ang magkabilang lanes ng North Luzon Expressway. Bahagyang nagkakaroon ng pag-iipon ng mga sasakyan dito sa mismong plaza, toll plaza, dahil natural, nagbabayad sila, no? At kahit na RFID o cash, may mga pagkakataon na tumitigil at nagkakaroon ng konting delays, pero pagkaraan nila, pagka-pass through nila nitong toll plaza, ay tuloy-tuloy na ulit ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga sandali pong ito ay talagang green and go ang sitwasyon. Kaya ang abiso po natin sa mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya, ngayon po yung oras na magandang bumiyahe dahil maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan. Ngayon, ayon sa pamunuan nga ng NLEX, simula po kahapon, hanggang ngayong araw, bisperas ng Pasko, mamayang hapon po, ay talagang bibigat na po ang daloy ng mga sasakyan, lalo na mamayang hapon, dahil magsisiuwian na po sa mga probinsya in time for Noche Buena, no, para makasama ang kanilang mga kamag-anak, mga kaanak sa mga probinsya. So, ito po yung mga panahon na talagang inaasahan na bibigat ang daloy ng mga sasakyan, kaya mas maganda raw kung non-peak hours babiyahe o uuwi ang ating mga kababayan. So, para malaman natin, ano ba may tuturing na non-peak hours? Ganitong oras lang po ba yan? O meron pang ibang oras para sa karagdagang impormasyon at para magabayan din po tayo sa mga dadaan dito sa NLEX ay mga kapanayan po natin, si Robin Ignacio, ang head po ng NLEX Operations Department. Magandang umaga po sa inyo, Sir Robin. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Yes, Ma'am Maris, good morning at good morning niyo po sa ating mga taga-subaybay. Alright. Yes po. Una po sa lahat, ang nakikita lang po kasi namin dito ay yung sa may Balintawak Toll Plaza. Meron po bang build-up sa ibang areas along North Luzon Expressway? Sa ngayon po, ganyan po, light traffic po tayo sa lahat ng areas ng NLEX, maging sa SETEX po, both directions po. Anong oras po yung sinasabing kasagsagan o yung peak hours ng mga daragsa po, no, pauwi ng kanilang mga probinsya? Kasi kahapon sinasabi po, mula kahapon hanggang ngayong araw, talagang medyo mabigat po yan. Opo, actually kahapon po, talagang dumagsa na naman po yung ating mga kababayang bumiyahe. Umpisa po ng bago mag-alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy po yan hanggang bago mag-alas 9 po ng gabi. So, yun na po yung in-expect po nating pangatlong araw na pagdagsa po kasi umpisa pa po nung Friday, mga around 4 p.m. din hanggang 11 p.m. talagang dagsa yung umuwi. At maging nung Sabado po, halos maghapon po dahil umpisa ng madaling araw bago mag-alas 5, tuloy-tuloy po yan na dagsa yung mga bumabiyahe hanggang around 8 p.m. po. So, pangatlo nga po kahapon. At ngayon po, kung meron pa pong hahabol mamaya, nakahanda naman po kami sa NLEX Corporation. Medyo mas maluwag na po ba ngayon or bibigat pa hanggang mamayang gabi? Sa ngayon, ma'am, medyo maluwag na po at inaasa natin na kung meron man po talagang hahabol pang bibiyahe ay hindi na po ganun karami. Lalong-lalo na po siguro mamayang hapon, baka hindi na po ganun karami traffic. Sa ngayon po, meron po ba tayo na itatalang mga aksidente? Nagdagdag din po ba tayo ng mga ambulance tellers pa? Kailangan pa po ba yan? Tsaka mga ambulance or mga traffic enforcers along the road? Yun po mga insidente po natin. Meron pa rin po mga ilan-ilan pero wala po tayong naitalang major accident. Kaya maganda po, hindi po nagkaroon ng malaking abala sa ating daloy ng traffic. Yung aming mga deployment naman po, umpisa pa lang po noong December 20. Talagang nagdagdag na po tayo ng deployment ng mga personnel po namin mula sa patrol crew, toll tellers, traffic marshal, security at maging yung ating mga incident response teams, yung mga tow trucks po natin. So, tuloy-tuloy po yan hanggang January 6 na po itong deployment na ganito hanggang sa makabalik po yung ating mga kababayan. Alright. Sir Robin, meron daw po kayong good news para sa ating mga motorista na dadaan dito sa NLEX. Yung libreng toll fee, saan-saang areas at anong oras? May specific hours lang po ba to o buong araw po ba? Yes, ma'am.
meron po tayong specific hours. So, yun nga po, early morning kahapon, nag-announce na po ang Metro Pacific Tollways Corporation kung saan kasama po ang NLEX Connector, NLEX at saka SCTEX. Umpisa po mamayang 10 p.m. itong December 24 hanggang 6 a.m. po yan ng December 25. So, meron tayong toll holiday po. And then sa December 31 po ulit, Alright. 10 p.m. hanggang January 1 po naman ng 6 a.m. Alright, maraming salamat po sa good news na yan at sa inyo pong impormasyon na ibinigay sa amin, pati na rin po sa inyong panahon. Sir Robin Ignacio, Head ng NLEX Operations Department, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming Sa inyong salamat pamilya. po. At Merry mga kapuso, Christmas gaya din nga po, po, ma'am. ulitin Thank lang po you. natin, gaya ng sinabi ni Sir Robin Ignacio, meron pong toll holiday, ibig sabihin libre po ang toll doon sa NLEX, NLEX Connector, Subic Clark, Tarlac Expressway o SCTEX, pati na rin po sa CALAX or Cavite Laguna Expressway, Manila Cavite Expressway sa December 24, 10 p.m. hanggang 6 a.m. ng December 25 at December 31, 10 p.m. hanggang January 1 ng 6 a.m. At bukod po sa norte, hindi rin po maniningil ng toll sa piling mga araw at oras ngayong holiday season. Sa south din po yan, ayon sa San Miguel Corporation, simula 10 p.m. hanggang 10 p.m. ng December 24 hanggang 6 a.m. ng December 25 ay libre pong makakadaan sa South Luzon Expressway o SLEX, Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway, Skyway, NAIA Expressway at sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex at mauulit po ulit yan 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1. Ingat po tayo sa biyahe mga kapuso. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.